na ikaw ang Diyos na nagliligtas, nagpapalaya, at Diyos na tumutupad ng iyong mga pangako. Salamat po sa dugo ng kordero, sa aming Panginoong Hesukristo, na siyang naging dahilan ng aming kaligtasan at bagong buhay. Panginoon, habang kami ay nakatayo upang aming hingin sa iyo ang iyong basbas, hinihiling po namin sa iyo ang iyong banal na presensya. At ganun din, linisin mo ang aking labi upang maging daluyan ng iyong katotohanan. Puspusin mo ako ng iyong espiritu upang ang bawat salita na lalabas sa aking bibig ay may kapangyarihan. Hayaan mo po na hindi ito maging salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Buksan mo rin po ang puso ng bawat isang makikinig. Buksan mo po ang kanilang isipan upang maunawaan nila ang iyong katotohanan. Aba, Father, buksan mo rin po ang kanilang puso upang tanggapin ang inyong kapangyarihan. At buksan mo rin po ang kanilang buhay sa breakthrough at kalayaan. Sa hapong ito ng selebrasyon ng Passover, kami po ay nagdideklara na ang bawat gapos ay mapuputol, ang bawat espiritu ng pagkaalipin ay mawawasak, at ang dugo ng kordero ng aming Panginoong Hesukristo ang aming proteksyon at tagumpay. Panginoon, gumalaw po kayo sa gitna namin. Magligtas po kayo, Panginoon. Magpagaling po kayo at magpalaya. At sa pagtatapos ng gagawing mensahe, ikaw lamang ang may taas, ikaw lamang ang maluwalhati. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ang lahat ay sumigaw ng Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Tag Samaya! Happy Holiday of Passover! Palakpakan natin ang Panginoon! Makakaupo na po ang bawat isa sa inyo kung may mauupuan pa po kayo. Pwede naman pong umupo sa sahig, lalo na dyan sa balcony. Kung wala na po kayong space dyan, dyan po sa sahig ng balcony, pwede pa po yan. Papataas naman yan. So makikita nyo kahit bumbunan ko rito, okay na. No? Ayan. Dito, kung kulang sa upuan, pwede tayo magbaba kasi mahirap po kung doon sa overflow yung iba. Dahil kaya nga pumunta rito ay para sumama sa atin, para lang silang nasa bahay pag nasa overflow kasi malaking screen lang ang kanilang napapanood. Unlike dito, kitang-kita mo kasama ang mga kapatiran. Purihin ang Diyos. Amen? Ilan sa inyo hindi nagsisi sa pagpunta sa lugar na to? Ayan. Sandaling nire-ready lang po nila. Ito pong mamaya-maya po ay pagsasalu-saluhan natin na pagkain na inihanda ng mga Jewish people pag sila'y nagse-celebrate ng Passover. Kaya matitikman nyo yung mga pagkain yan. Okay? Kung mabitin kayo, di okay lang. Labas kayo, punta kayo ng mang-inasal. Okay. Alright? Mamaya po natin sisindihan yan. Praise the Lord. So, ang topic natin is about the power of the feast of Passover in your life. Taon-taon natin ito ipinagdiriwang. At taon-taon din na ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang sariwang mensahe at aral patungkol dito sa selebrasyong ito na tinatawag nating the Feast of Passover. Ang kasaysayan ng Passover
ay mababasa po natin sa aklat ng Matandang Tipan. Sa Biblia. Yan ay mababasa nyo sa aklat ng Exodo o sa English ay Exodus, Kabanata 11 hanggang Kabanata 12. Exodus chapter 11 and chapter 12. So, ang pista ng Passover ay tinatawag sa Hebrew na Pesach. Sa wikang Hebreyo po yun, ang salitang Pesach. Ito po ay isang kwento sa Biblia kung saan ay pinalaya ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagiging alipin sa Egypt. At ipinapakita po ng kasaysayang iyan na naganap sa buhay ng mga Israelite ang kalayaan, ang pagliligtas, at ang proteksyon ng Diyos. Sa gabing iyon ay mababasa nyo dyan sa Kabanata 11 at 12 ng Exodo na may salot na dumaan sa Egypt. Pero lumampas ang Diyos sa mga bahay na may dugo. Pag sinabing lumampas, in English ay passed over. Kaya naligtas ang bawat pamilya na meron nito sa mga hamba ng kanilang mga pintuan. Bagamat ang Passover ay piyesta ng mga Hudyo o ng mga Jewish people, pero pinapalalahanan po tayo ng piyesta na ito ng Passover na kaya ding ilabas ng Diyos ang buhay natin mula sa pagkakaalipin papunta sa kalayaan. Amen po ba mga kapatid? Ang tanong, ano ang kaugnayan natin sa selebrasyon ng Feast of Passover? Hindi naman tayo mga Jewish people. We are Filipinos. Hindi po ba? What is our relationship with the Feast of Passover? Sa mga Hudyo yan eh. Alam niyo po, nagkaroon tayo ng ugnayan sa piyesta na ito ng Passover ay dahil po kay Lord Jesus Christ. Siya yung link kung bakit tayo nagdiriwang ng Feast of Passover. Dahil siya ang katuparan ng Passover. Jesus Christ is the fulfillment of the Feast of Passover. Sa paanong pamamaraan? Dahil si Jesus Christ po ang naglalarawan ng pinatay na kordero o lalaking tupa noong gabi sa Egypt bago po lumakad ang anghel ng kamatayan sa buong lupain ng Ehipto. And we can read in 1 Corinthians chapter 5 verse 7 to 8. Ano ang sabi dito? Sinacrifice na ang Passover lamb natin at sino daw yun? Si Christ. Kaya verse 8, mag-celebrate tayo ng Passover. Kaya ginagawa natin ito. Tayo ay nagdiriwang ng tinatawag na Passover. Sa mga Catholics, ang tawag nila ay Easter. Pero hindi natin ginagamit yun because wala sa Bible ang salitang Easter. Meron si Esther, yung sa Bible. Iba po yung Easter. Yung Easter ay pagano pong Diyos-Diyosan yan noon sa Europa. Yun po yun, yung Easter. Estra ang tawag. Okay? Pero yung Passover ay nasa Bible. At dito po ay sinasabihan ni Apostol Pablo ang lahat ng mananampalataya, hindi lamang dito sa lugar ng Corinth, kundi maging sa panahon natin ngayon, sinacrifice na ang Passover lamb natin na si Christ. Kaya mag-celebrate tayo ng Passover. Pero wag natin gamitin yung tinapay na may lumang yeast. Yung yeast ng kasalanan at kasamaan.
Ang sabi, gamitin natin yung tinapay na walang yeast, yung tinapay na pure at totoo. So yan po ang bilin ni Apostol Pablo. Ano ang relasyon ni Jesus Christ dito sa tinatawag na Passover Lamb? Kasi tuwing magdiriwang ang mga Israelita ng kanilang Passover, kasi inaalala nila yung nangyaring pagliligtas sa kanilang mga ninuno noong nasa Egypt pa ang mga ito. Ang ginagawa nila tuwing alas 9 ng umaga, ay nagsisimula na po silang magpatay ng mga tupa at baka o toro o kambing para ihahandog nila dito po sa Panginoong Diyos bilang pag-alaala ng iniligtas ang mga ninuno nila mula sa anghel ng kamatayan na pumatay ng lahat ng mga panganay sa lupain ng Egypt. Ngayon, si Jesus Christ, ayon po sa Marcos 15, talatang 25, ay ipinako po sa cross. Ito po ay panahon din ng selebrasyon ng Passover. Jesus Christ was crucified ng 9 ng umaga ng araw ding iyon ng selebrasyon ng Passover. Ano ang sabi ng Marcos 15, talatang 25? 9 ng umaga nang ipako po siya sa krus. Ngayon, ang sabi ng Mateo 27:45, mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. So, natakpan ng napakakapal at napakaitim na ulap ang kalangitan. Kaya yung araw ay hindi siya nagbigay liwanag sa buong lupain. At ito ay yung panahong yun na habang nakapako ang ating Panginoong Hesus, nagdilim ang langit sa loob ng 9 na oras. Ngayon, bandang 9 na oras, katumbas ng 3 hapon nung araw na yon, si Jesus ay namatay sa krus. Anong relasyon noon sa pagpatay sa mga Passover lamb? Di ba sabi ko kanina, alas 9 ng umaga, nagsisimula na pong mag-offer ng mga handog na papatayin ng mga tupa, baka, kambing, ang mga Israelites para i-offer sa Diyos. Yun yung time na si Christ ay ipinako. Ngunit, ang tawag po doon ay morning sacrifice nila. At hindi doon natatapos yung kanilang paghahandog. Pagdating ng 3 ng hapon, 3 p.m., mag-o-offer pa rin sila ng panibagong tupa at panibagong baka at kambing. Ang tatawagin nilang evening sacrifice. Pero may sikat pa ang araw, kaya lang evening sacrifice ang tawag nila. Alas 3 ng hapon, kumakatay uli sila ng tupa o Tagalog yun at English ay lamb. Kaya ang sabi ng Mateo 27:46 at talatang 50, na mag-aalas 3 na ng hapon, thank you, sumigaw si Jesus, Ilay, Ilay, lema sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? And then, akala ng mga Roman soldiers ay nauuhaw lang si Jesus. At sila ay naglagay ng mapait na inumin doon sa espongha at ito'y ay pinasipsip sa Panginoong Jesus. And then pagdating ng verse 50, eksaktong alas 3 ng hapon, muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. So yan po kapatid, yung pangyayari na napulfill kay Jesus,
yun pong paghahandog ng tinatawag na Passover Lamb. May literal na paghahandog at merong spiritual naman na paghahandog na ginawa ni Jesus. At eksaktong Passover din ang selebrasyon yun nang si Christ ay mamatay sa krus. At tulad po ng dugo ng korderong pinatay ni na Moses at ng mga Israelites sa lupain ng Egypt, ang dugo ang nagligtas sa mga Israelites mula sa anghel ng kamatayan. At yan ay mababasa nyo sa aklat ng Exodo Kabanata 12. At sa atin naman, ang dugo ni Jesus ang nagligtas mula sa kasalanan. So parehong kwento po ng kalayaan ang ipinagdiriwang sa Feast of Passover. Para sa Israel, pinagdiriwang nila ang pagpapalaya sa kanilang mga ninuno mula sa Egypt papunta sa kanilang bagong lupain na tinatawag na Palestine. At para sa ating mga Kristiyano, pinalaya din tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo mula po sa kasalanan patungo sa bagong buhay. Amen. Kaya ano ang bilin ng Panginoong Diyos kila Moses nung sila ay nasa Egypt? Ang sabi ng Diyos sa kanila, pag nakita ko ang dugo, lalampasan ko kayo. Hindi ko papayagan ang anghel ng kamatayan ay pumasok sa inyong tahanan pag may pahid ng dugo sa hamba ng inyong mga pintuan. Kaya sineselebrate ng mga Jewish people mula April 1, 6 p.m. hanggang ngayon, mamayang 6 p.m. ay matatapos ang selebrasyon ng Feast of Passover. At tayo nakahabol sapagkat ngayon ay sakop pa tayo ng selebrasyon ng Passover sa Israel. So dito, kapatid, ay ang sabi ng Diyos, pag nakita ko ang dugo, ay lalampasan ko kayo. Yun ang pangako ng Diyos sa mga Israelita ng gabing iyon. Bago dumaan ang anghel ng kamatayan o ang salot sa buong lupain ng Egypt. Hindi po sinabi ng Diyos, pag nakita ko maganda na ang buhay nyo, pag nakita ko maganda na ang katayuan nyo sa buhay, pag nakita ko sobrang babait na ninyo, lalampasan kayo ng salot o lalampasan kayo ng kamalasan sa buhay. Pero ang sabi ng Diyos, pag nakita ko ang dugo, ay lalampasan kayo ng anghel ng salot at anghel ng kamalasan sa buhay. Amen po ba? Kaya walang sino man sa mga totoong nananampalataya kay Kristo ay sinasabing malas daw ang buhay niya. Pag meron kang dugo ni Jesus, hindi malas ang buhay mo. Alam niyo po, tignan natin ang simbolo ng Passover sa buhay natin. Ang Passover po ay simbolo ng ating paglaya, simbolo ng ating proteksyon, at simbolo ng ating kaligtasan. Ano raw ang simbolo ng Passover sa buhay natin? Simbolo ng ating paglaya, simbolo ng ating proteksyon, at simbolo ng ating kaligtasan. Ngayon ang sandali o moment ng buhay mo na ikaw ay lalampasan ng anghel na nagdadala ng salot, ng krisis, ng kamalasan, ng pagkabigo at ng pagkawasak at kahirapan dahil may pahid ka ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At naniniwala ako na simula ngayon ay lalampasan ng lahat ng krisis. May krisis ngayon na sinasabi. Pero dadaan lang sa iyo ito. Hindi ito papasok sa tahanan mo. Hindi ito papasok sa buhay mo. Dadaan lang yan sa labas. Lalampasan ng lahat ng krisis, lahat ng kabiguan, lahat ng sakit, lahat ng kamatayan, at lahat ng sumpa. Pero ang Diyos ay dadaan sa harap mo ngayong hapon
Hindi upang parusahan ka, upang bigyan ka ng bagong simula sa iyong buhay. Amen? Nasabi ko na ang Passover sa buhay mo ay simbolo ng bagong simula para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ang Passover ay simbolo ng bagong simula sa buhay ko at sa buhay mo. Tandaan nyo ito mga kapatid, ang Passover ay hindi lang nagbibigay ng alaala sa atin ng kalayaan. Hindi lang ito nagpapaalala sa atin ng proteksyon ng Diyos at ng pagliligtas ng Diyos. Ito kapatid ay paglilipat ng ating buhay. Ang Passover ay paglilipat ng ating buhay. Pagbibigay sa iyo at sa akin ng bagong simula. Pagbibigay sa iyo at sa akin ng bagong kabanata ng kwento sa buhay mo. Yan ang Passover. Yan yung pinuntahan mo ngayong hapong ito. At wala ka pang ganang pumunta, napilit ka pa. At hindi mo alam na ito pala ang bagong simula ng bagong kwento sa iyong buhay. Amen? Ang Passover. Ano ang sabi ng 2 Korinto 5, talatang 17? Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Kaya magiging bagong simula ang iyong buhay. Amen? Isipin mo ang Passover ay parang exit door. Isipin nyo ha, kasi ang mga Israelites, nakulong sila sa Egypt for 430 years. Napunta sa Egypt sila dahil nagkaroon ng kagutuman nung unang panahon at wala silang mapagkukunang pagkain. Nabalitaan nila sa Egypt, masagana ang buhay. Dahil yun palang namumuno sa Egypt ay kapatid nitong 11 magkakapatid na anak ni Jacob. Anong pangalan? Si Joseph. Siya pala ang namumudmod ng pagkain doon. Sinikap nilang pumunta sa Egypt at na-meet nila si Joseph hanggang sa nagpakilala, ako yung ibinenta niyong kapatid ninyo. Ako yung kapatid ninyong tinakwil. Sa madaling sabi, pinapunta ni Joseph ang tatay niyang si Jacob, lahat ng mga kanyang pamangkin, mga kapatid, sama-sama silang lahat. 70 people ang nagpunta sa Egypt at tumira doon. And for 130 years, dumami ang mga Israelites sa Egypt. Kaya lang, hindi na nakilala ng mga sumunod na naging paraon o naghari sa Egypt, yun pong si Joseph, yung na-contribute ni Joseph sa Egypt. Kaya dahil dumadami ang mga Israelites, sinikap nilang pahirapan ang mga Israelites. So ayaw silang palabasin ni Pharaoh man lang. At nang magpakita ang Diyos kay Moses sa pamagitan ng isang mababang punong kahoy na naglalagablab sa apoy, at nagpakilala ang Diyos kay Moses. Sabi ni Moses, sino po kayo? Sabi niya, ako ay si ako nga. I am that I am. Sinusugo kita sa iyong mga kababayan upang paalisin mo sila sa lupain ng Egypt. So sa madaling sabi, para sa Israel, ang paglabas nila ng Egypt ay parang exit. Amen? Parang exit door. Dahil sa Passover, lumabas sila. Amen? Ngunit para sa ating mga mananampalataya, ang Passover ay paglabas naman natin mula sa kasalanan patungo sa bagong buhay kay Kristo. Na tayo po ay laya na sa sumpa ng batas ni Moises, laya mula sa kadiliman ng buhay, kaya pag lumalabas ng door, alam natin yan, ganyan sa mga Israelites, pag lumalabas sila ng bahay,
At meron pong nirelease na blessing sa kanila yung maiiwan sa bahay. At ang salita ay shalom, shalom, shalom. Yun po yung inire-release na pagpapala paglalabas ng bahay na. Halimbawa, ikaw nanay, magulang ka, o anak ka, sasabihin, anak, papasok na ako sa trabaho. Sige, daddy, shalom. Kasi mag-i-exit na siya sa bahay. Kaya nang lumabas ang mga Israelites sa Egypt, parang exit door. May inirelease ang Diyos na blessing sa kanila. Yun yung salitang shalom. Shalom, shalom, shalom. Ibinigay ng Lord Jesus ang kanyang shalom sa atin nang tayo rin ay lumabas. Hindi nga lang sa literal na Ehipto. Espiritual na Ehipto sa buhay natin at yun ay ang kasalanan. Yun yung mga bagay na umaalipin sa buhay natin. Kaya, pag tayo kapatid ay nag-exit na, meron pong kalakip na shalom na pagpapala na ibinibigay sa ating lahat. Ano ang salitang shalom? Ang salitang shalom ay isang Hebreyong salita. Hindi po yan English na salita. Ito po ay galing sa root word na shalom. Hindi lang ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Ginagamit po yan, peace be unto you, shalom, shalom. Pagka po gagamit ka ng term ng Hebrew, shalom, shalom. Pagka Greek, irene. Okay? Ngayon, ang shalom, hindi lang ang kahulugan niya ay kapayapaan, ay sumaiyo. Ang kahulugan ng shalom, pag ni-research yan ng malaliman, isang Hebreyong salita na ang kahulugan ay nothing missing or nothing lacking. So, ibig sabihin sa Tagalog, walang kulang, kumpleto ang lahat. Yan po yung blessing na nire-release ng Diyos nang lumabas sa mga Israelites at tinawag ito na Passover sapagkat dito ay nag-exit ang mga Israelites mula sa Egypt. At yan din kapatid, yung blessing na nire-release sa iyo ng Diyos nang tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. At pinalaya ka sa kasalanan, nang mag-exit ka sa kasalanan, nang mag-exit ka sa mga bisyo sa buhay mo, nag-release si Lord ng salitang shalom. Walang kulang, kumpleto ang lahat. Amen? Ipagpatuloy din natin, ang shalom, ang ibig sabihin din ay nothing broken. Sa Tagalog, walang bitak, walang sira, walang leak, walang nababawas na anumang pagpapala. Intact po siya. So, sa makatuwid, ang shalom ay ang kabuuang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Walang kulang. Buong-buong ibinubuhos ang pagpapala sa iyo. Pag sinabing nothing broken, walang sino man ang pwedeng makaagaw ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. At inirelease yan during time ng Passover. At ngayon, eksakto, Passover celebration ngayong panahong ito, i-release ko yung shalom na yan sa buhay mo. Humanda ka. Sabi mo, humanda ka. Sino ang mayroong shalom? Sino ang dinadaluyan ng shalom of the Lord? Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Yan ang dumadaloy sa iyo mula sa hapong ito. At kung ikaw yan, tumalong ka, ako yan! Yung malakas tumalon, grabe nangyayari na sa kanya yung shalom sa kanyang buhay. Amen? Ano bang ibig sabihin ng shalom? Ang shalom, ibig sabihin, ay great favor from God.
Meaning, sa Tagalog, wala kang aalalahaning problema. Pag sinabing shalom ay sumaiyo, ang Diyos ang lulutas at magsasaayos ng lahat mong problema, lahat ng pinagdadaanan mong pagsubok sa iyong buhay. Sino ang may shalom? Kung ikaw yung tumanong kasi ako yun. Ipakita mo kay Lord, nananampalataya ka. At hindi siya nagkamali ng pagbibigay ng shalom sa'yo. Amen po ba? Ano ba ang ibig sabihin ng shalom? Ibig sabihin, walang sakuna, walang aksidente, at lahat ng kailangan mo ay ibinibigay ni Lord para sa'yo. Yun yung sabihin ng shalom yung great favor. Ibig sabihin pa, lahat ng hihingin mo ay ibibigay ni Lord sa'yo. At another thing ng shalom, lahat ng bibigkasin mo, lahat ng gagawin mo ay magyayari. Sino yun? Kung ikaw yung tumalong ka, ako yun. This is the celebration of the Passover. Kaya pansinin ninyo, protektad doon ng Diyos ang mga Israelites na naglalakbay. Ang mga napahamak lang yung mga hindi sumunod sa Diyos. But they were protected by the Lord. Hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Lahat ng needs nila, lahat ng problema nila, nilulutas ng Diyos. As long as sila ay nananampalataya at nananalig. Kasi yun yung shalom na inirelease during time na lumabas sila ng Egypt. Kasama nila yung shalom blessing ng Diyos sa buhay nila. Para sa kanila lang ba yun? Hindi. Na kanino yun? Oo, nasa sa'yo ba yun? Kung nasa sa'yo, tumalong kasi mo, nasa akin! Nasa akin! Hallelujah! Amen! Tandaan nyo to, mga kapatid. Hindi ka outsider sa plano ng Diyos. Kasama ka. Pakikalabit ang katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, hindi ka outsider sa plano ng Diyos. Kasama ka. Kasama ka ng Israel bilang tagapagmana. Kasama ka sa isang pamilya ng Diyos. At kasama ka sa mga pangakong ibinigay niya sa mga Israelita. Saan mababasa? Ephesians chapter 3, verse 6. This mystery, yung hiwaga, dapat pag-aaralan niyo yan sa Bible, may sinasabing mystery of Christ. Hiwaga ni Kristo. Akala lang natin, pag nadikit tayo kay Christ, kaligtasan lang ng kaluluwa ang bunga noon o benepisyo. Pupunta ka sa langit pag namatay ka. Hindi lang po yun Tandaan nyo, pag ikaw ay nadikit, na-connect ka kay Jesus Christ, bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo, alam niyo po ba ang sabi rito, ikaw ay magiging kasamang tagapagmana ng Israel. Kasi ang daming promises in the Bible para sa Israel. Ang gaganda ng pangako ng Diyos. Salamat. Tayo na idugtong kay Jesus Christ. Kaya yung blessing ng Lord sa Israel, tinatamasa din natin. Ano ang sabi? Through the gospel, the good news about Jesus Christ. Pag sinabing Gentiles, it does not refer to Jew, but to any nationalities like Filipino, Americano, Japan. The Gentiles are heirs together with Israel. Members together of one body and sharers together in the promise in Christ Jesus. Kaya dahil sa relasyon natin kay Jesus Christ, tayo ay napasama sa plano ng Diyos. Kaya isipin mo ang buhay mo. Ang buhay mo maaaring naging parang puzzle. May kulang, may sira, magulo,
Ngunit, nang dumating si Jesus Christ sa buhay mo, inayos niya ang lahat. Yan ang shalom na sinasabi. Inayos niya ang iyong buhay na dati ay magulo. Magulo pa rin ba ang buhay mo ngayon? Aba, kung magulo yan, dapat wag kang papayag. Amen? Kaya dito sa selebrasyong ginagawa natin ngayon, hindi po ito pagsasawalang, hindi po ito pagsasayang ng oras at panahon. May mga inanyayahan akong personal. Ayaw pumunta. Wala raw siyang panahon. Tinext ko. Kinausap ko pa, Brad, sama ka. Hindi po. Magmumotor po ako para kumita. Awang-awa ako, sabi ko, grabe, hindi niya lang alam. Yung selebrasyon ng Passover ay may kaakibat na blessing higit pa sa kikitain niya sa pagdadrive niya ng motorcycle. Akala niya, yung pagpabala sa magitan ng sarili niyang pagsisikap. Pag wala ang pagsama ng Diyos, kahit anong pagsisikap mo, hindi aangat ang buhay mo. Eh dito, kapatid, sa pagdiriwang natin ng Passover ngayon, may inilaan ang Diyos sa atin. Ano yung inilaan niya? Leviticus 23, talatang 1 hanggang 2. Makinig po kayo ha. Sa Leviticus chapter 23 nyo mababasa yung 7 festivals, 7 cycles of festivals na ginagawa in Israel. At isa dito kapatid ay yung tinatawag na Feast of Passover. And the last festival sa kalendaryo ng Israel is the Feast of Tabernacle. Okay? Leviticus 23 verse 1 and 2. Basahin natin. 1, 2, 3. The Lord spoke to Moses, saying, Speak to the people of Israel and say to them, These are the appointed feasts of the Lord, that you shall proclaim as holy convocations. They are my appointed feasts. Kung yan ay pag-aaralan mo at gagamit ka lang ng mga dictionary lang, na ordinaryong dictionary, okay? As Webster Dictionary, yung salitang feast, ang mababasa mo lang doon ay festive celebration. Kaya festival. Yun lang. Limitado. Ganun kababaw lang siya. Hindi niya nakukuha yung pinaka-ancient meaning ng salitang feast. Sapagkat pag ginamitan mo yan ng interlinear Hebrew Bible, pag sinabing interlinear, may Bible kasi, sa ilalim niya ay wikang English. Nasa ibabaw, wikang Hebreo. Pag interlinear Greek Bible, English ang nakalagay sa ilalim, nasa ibabaw naman niya, salitang Griego. Kaya doon mo nakikita yung specific na salita patungkol sa feast. Ang makikita mo sa feast ay ang Hebrew word na moed. At malalaman mo lang ang definition niya pag ikaw ay gumamit ng mga malalaking Bible concordance, ganyan kakakapal. 3 hanggang 4,000 halaga. Salamat sa Diyos, meron po tayo. May 3 kong ginagamit ngayon. Ganyan kakakapal. At doon makikita mo moed. Tapos nakalagay ang definition niya, kapatid, ay ano? God's appointed time to bless. Itinakdang panahon ng Diyos para pagpalain ka. Eh ngayon, kapatid, nasaan ka ba ngayon? Andito. Nakaupo. Ayan, aantok-antok. Pero ang tanong, ano ba yung pinuntahan mong gawain? Feast of what? Passover. Kung Feast of Passover yan, ibig sabihin, nagpunta ka sa lugar na ito na itinakdang oras ng Diyos para ibuhos sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Kaya may blessing pong natatanggap tuwing may festival celebration. Kailangan lang lalakaran mo yun by faith. Hindi po pwedeng narinig mo sa tenga na kanan and then palalabasin mo lang sa kaliwa. Nakalimutan mo na throughout the day, throughout the weeks, throughout the month, throughout the year,
nawala sa isip mo, wala ka man lang prayer na ito ay kino-quote mo kay Lord, I attended your feast. And you said, Lord, feast in Hebrew is moed. That's your divine appointment to bless your people. Lord, I was present in that gathering. And I claim that I am one of the recipients of that appointed blessing na tinakda mo. Dahil nasa salita ng Diyos yun eh. Walang gagawin ng Diyos kundi, yes, I agree with you. Mag-amen si Lord sa'yo. Ang salitang amen ay hindi simple. Galing yan sa Hebrew word na aman. Ibig sabihin, itinatali niya ang kanyang sarili para gawin yung bagay na yun. He binds himself to fulfill what he has promised. That's the word amen. Kaya yung siya ito nag-amen, itinatali mo, binabind mo ang sarili mo, tatayuan ko yan. Paninindigan ko yan. Yun ang sabihin ng amen. Minsan tayo, amen ang amen eh. Pag dumating na yung problema, nawala na yung amen. Ano nang kapalit? Ayoko na. Hindi ba? Kaya dapat careful tayo sa mga word na amen. Alright? So ngayon, ang sabi dyan, yung feast in Hebrew word is moed, which means God appointed time to bless. Kaya ang Feast of Passover ay panahon ng Diyos para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Amen? So bago ang unang pagdiriwang ng Passover, si Paraon, ang hari ng Egypt, ay tumangging payagan ang mga sinaunang mga Israelita na umalis sa Egypt. Pinagbawal niya. Pinipilit ni Moses, Paraon, sabi ng Diyos, kailangan payagan mo kaming lumabas sa lupain mo at maghahandog kami sa Panginoong Diyos namin paglabas namin sa Egypt. Sabi ni Paraon, sinong Diyos ang nag-uutos sa inyo? Walang makakalabas sa inyo. Hanggang dito lang kayo. At nagdala ang Diyos sa pamagitan ni Moses ng maraming salot para palabasin sila. Kasi nililimitahan sila ni Paraon. Yan ay larawan ni Satanas sa buhay mo. Larawan niya ng mga masasamang espiritu na nililimitahan ka. Hindi ka pinapayagan makalabas sa kulungan ng buhay mo. Kaya hindi mo matamasa yung blessing ng Lord. Nililimitahan niya ang pagpapalang dumadaloy sa buhay mo. Anong ginawa ni Paraon? Ipinagbawal pa rin niyang umalis sa lupain ng Egypt. Ngunit sa pamagitan ng huling salot. Ano yung huling salot na yon? Salot ng pagkamatay ng lahat ng mga panganay. At alam ng Diyos, masasama ang kanyang bayan pag wala silang proteksyon. Kaya sinabihan si Moses, sabihan mong lahat ng mga Israelites, magpatay ng isang lalaking tupa, 1 taon lang ang edad, walang kapintasan, at yung dugo nito ay ilagay nyo sa mangkok, at yung dugo ay ipahid nyo sa mga hamba ng pinto. Iihaw nyo siya, at kainin ninyo na nakahanda kayo, nakasapatos na kayo, nakahanda na mga suotin ninyo, kasi lalabas kayo ng Egypt. Yung boundary binibigay ni Paraon ay matatanggal sa inyo. At dito nga, ano nangyari kapatid? Nang dumaan ang anghel ng kamatayan, namatayan ang lahat ng tahanan na walang pahid ng dugo ng kordero. Nag-iiyakan na mga Israelite. Iyakan silang lahat. Pero doon sa mga lugar ng mga Israelites, sa Egypt nag-iiyakan. Sa lugar ng mga Israelites, walang umiiyak kasi hindi sila namatayan. Naprotektahan ang kanilang mga panganay na mga anak at panganay ng kanilang hayop. At ano ang nangyari? Dahil po sa dugo ng pinatay na kordero, binawi ni Paraon ang kanyang utos na huwag payagang makaalis ang Israel.
Sa halip, pinayagan niyang tumawid ang bayan ng Diyos sa hangganan niya. Hanggang sa ito ay makalaya. Napakaganda ng mensaheng blessing nito sa atin. Bakit? Sapagkat ang blessing ng Diyos ngayon sa iyo ay sky is the limit. Ang blessing ng Diyos sa iyo mula sa Passover na ito, sky is the limit. Sabi, ang pagpapala sa iyo ng Diyos, abot hanggang langit. At ang langit ay walang hanggan. Napakalawak ng buong kalangitan. Billions of Milky Way ang nakakalat sa buong kalangitan. Amen? At ang sabi, sky is the limit. At yan, kapatid, ay tunay na blessing na ipadadaloy sa iyo ng Diyos. Ikaw ngayon ay bubuhusan ng Diyos ng limitless. Say limitless. Say borderless. Limitless and borderless blessing. Hallelujah. Amen? At yan ay pinatotohanan sa atin ni Apostle Paul. Ephesians chapter 1, verse 3 to 4. Ano ang sabi? Basahin natin ang Ephesians 1, 3 to 4. 1, 2, 3. Puri. Amen. Anong ibig sabihin yan? May naka-reserve na pagpapala galing sa langit para sa iyo. At kailan mo ito matatanggap? Kailan mo ito magmamanifest sa iyo? Ngayon, dahil Feast of Passover ngayon, kung tatanggap ka niyan, tumalong ka sa mo, ako yan! Amen? Yan ay tinatawag kong borderless blessing. Kaya in this Feast of Passover, makinig ka ha, in this Feast of Passover, the locked doors are now being unlocked by God. Pakibasa nga ng isang kapatid na binubuksan ng lahat ng mga saradong pintuan sa kanyang buhay. Sige, tumayo, basahin po ito. Malakas at tinig. 1, 2, 3. Hindi kayo papayag na isa lang ang makaranas ng bukas na mga pintuan. At marahil, ito makinig ka, may mga bagay na matagal nang sarado sa buhay mo. Maraming mga pagkakataon na hindi mo mabuksan-buksan. May mga panalangin ka na parang walang sagot ang Diyos. Ngayon, ang Diyos na mismo ang kumikilos para buksan ang mga iyon para sa iyo. Hindi sa pamagitan ng lakas mo, hindi sa pamagitan ng galing mo, hindi sa pamagitan ng connection mo sa mga politiko, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya ang hindi mo kayang buksan, ay binubuksan na ito ng Diyos. Ngayon, sino yan? Amen? Now, I declare, manda kayo ha, pataasan ng lundagan to, kayo mga nasa taas dyan. Ingatan nyo niya yung camera natin, ha? Baka mamaya lumipad yung camera dyan. Masipa nyo. Ingatan nyo yung nasa harap nyo, baka tumalsik at pumunta rito. Nasipa ninyo. Humagis dito yung mga kapatiran dito sa entablado. Madaganan pa ako rito, okay? Pero i-ready mo ang sarili mo. Sabi mo sa atin mo, ready tayo, ha? Now, I declare, ang mga pintuang sarado, ang mga oportunidad na na-delay, ang mga breakthroughs na matagal mo nang hinihintay, ay bukas na ngayon!
Isa pa! Amen! Bukas na ang pintuan para sa iyo. Bukas na ang oportunidad para sa iyo. Bukas na ang mga breakthroughs para sa iyo. Tanggapin mo! Grabe, nangyayari yan. Hindi ako magtaka kung bakit bigla na lang nagbago ang kwento ng buhay mo. Amen po ba? Kaya hindi mo dapat pagsisihan, ba't ako napunta rito? Why I'm here? Pinilit kasi ako eh. Kaya ako napunta rito. Okay? Kaya ang Passover blessing na inilis ko sa inyo ngayong hapon, ito po ay blessing of shalom. Kaya ako po, hindi kasi ako sanay na yung tao hindi nagre-respond sa preaching ko. Ewan ko, parang nawawala ako sa pagiging born again. Pag nakikita ko na, pag nag-release ako ng blessing, parang nakatunga nga lang, na walang reaction. Yung bang gusto ko kasi ipakita niya yung faith niya. Yung emo na faith niya, kailangan ipakita niya yung emo na. Dahil yun yung faith na kakambal ay action. Tandaan niyo po yan. Natindihan ko yung emo na faith eh. Pangangalago nga yan sa Sunday eh. Yung emo na faith, mahalaga yun. Para maintindihan ako ng tao, bakit si Bishop, pag hindi nagre-react doon sa kanyang dinideklara, parang nawawala pagiging born again niya. Kasi po, ang hangad ko, yung tao mag-release ng kanyang faith at mangyari sa kanya yung prophetic declaration ginagawa sa kanya. So, ang Passover blessing na nirelease sa inyo ngayong hapon ay blessing of shalom. Ulitin ko, ang shalom ay hindi lang po kapayapaan, kundi ito ay isang kabuuan, isang kaayusan sa buhay mo na inayos ng Diyos. Kaya yung aayusin niya ang buhay mo ngayon, ilalagay niya sa tama ang buhay mo upang maranasan mo yung sagad-sagarang pagpapala. Sino makakatanggap ng sagad-sagaran? Sagad-sagaran! Sagad-sagaran mo! Amen. Tinitignan ko po yung oras ko. Baka matapos tayo ng 9:00 ng gabi. Kakain pa tayo. Amen? Uy, karating nyo lang? Ay, hindi. Buti hindi mo na ihagis yung bata, pagtalon mo. Okay. Kala ko, karating mo lang ako, hinahayag na sana ako. Makakalimutan ko sanang born again na naman ako. Amen? Napakahalaga po kasi ng pagpapala ng Diyos. Kaya itong selebrasyon natin ito, hindi ito aksidente na nandito ka. Talagang niloob ng Diyos na mapunta ka ngayon kasi babaguhin niya ang kwento ng buhay mo. Ang kwento ng buhay mo ay magiging sagad-sagaran ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Sino yan? Woo! Hallelujah! Makakatayo po tayong lahat, mga kapatid. May message na sa akin. Sabi sa akin ganun. Uy, baka makalimutan mo, kakain tayo. Okay? Kakain na daw eh.
Sa gitna ng pag-iris ang pagpapala, hindi nakakalimutan talaga yung ganun eh, no? Pag babato ko siya, pagbato ko nga sabi, akala ko tatalon yung pala ito, kakain tayo. Okay? Sige, tayo po kapatid ay lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Ora bababa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, sa Feast of Passover na ito, na inilian nyo sa amin. Salamat, Lord, sa mga revelations mo sa amin. Salamat po, Diyos, sa sky is the limit blessing. Grabe yung inyong biyaya sa buhay po namin. Nakita ninyo yung aming desire. Nakita niyo po yung pagtalon namin, yung aming pong pagsambot sa mga pagpapalang nire-release mo sa selebrasyong ito ng Passover. Lord, nakita ninyo yung aming emuna faith at tulungan mo po, Abba Father. Paglabas namin sa lugar na to, nabago na ang kwento ng buhay namin. Mararanasan na namin ang sagad-sagarang pagpapala sa buhay namin. Mararanasan po namin, Panginoon, ang borderless and unlimited blessing sa buhay namin. Hindi kami matatakot anuman ang aming kakaharapin. Dahil nasa amin ang inyong shalom. At ikaw ang makikipaglaban sa amin. Lahat ng aming suliranin at mga problema, ikaw ang lulutas. Salamat sa shalom na yun, Panginoon. Kaya nga pala, kapayapaan ang ibinigay. Pero hindi naintindihan, akala ay peace lang. Absence of problem. Akala ganun ang kahulugan ng shalom, peace. The absence of trials and problem. Kaya peaceful siya. Not knowing kaya pala peace dahil ang Diyos ang nagdadala ng problema. Siya ang kumukuha ng ating mga pinagdadaanan at karapatan niyang lutasin ang lahat ng iyon. Magre-rest na lang tayo sa harapan ng Diyos. Grabe yung shalom na yun. Salamat po, Abba Father. Shall we lift up our hands toward God? The Lamb.
the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Dumadaloy sa espiritu at kaluluwa mo ang shalom of the Lord. The shalom blessing mula ulong ng talampakan. Kinakapture ka ng shalom blessing. Yes, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. 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 Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Jesus. Worthy is the Lamb. Kung meron tayong mga first-timers na nandito ngayon, narinig mo siguro yung napakahalagang link kay Jesus Christ. Through Jesus Christ, kung tatanggapin mo siya as Lord and personal Savior of your life, maiduduktong ka sa lahat ng pagpapalang pinangako ng Diyos, even mula kay Abraham, Isaac, Jacob, to the 12 tribes of Israel, and even to our Lord and Savior, Jesus Christ. Kung meron po mga first-timers dyan, I want you to lift up your right hand so that I can see you, who you are. First time niyo po, kindly lift up your right hand, mga first-timer. Thank you, Lord. Diyan sa itaas, meron po bang first-timer po dyan? Wala. Dito lang. Sige. Isang kamay ang aking nakikita. Ma'am, can you please come forward? Gusto lang na po namin ipag-pray lang kayo bago po tayo dumako sa Passover meal na selebrasyon ng Passover meal. Di pa tayo tapos. May part 2 tayo ngayon eh. Oo. Cecil Cabrera at si Mena Ahmed. Mena, can you come here in front? Ano man ang religion natin, mahalaga si Jesus. Si Isa. Do you know Isa? Oh yeah, it's Jesus. It's Jesus. Okay, thank you. Sige. Yes, thank you. You love our Lord. So, pwede kayong sumunod sa prayer na ito. Sige, kindly close your eyes and please repeat. Okay, ikaw na English ba? Ikaw na mag-translate sa English, okay? Sige, pumikit kayo, sabihin nyo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Tanggapin mo po ako. At tinatanggap din kita. Bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Jesus,
ang buhay ko ay inihandog ko sa iyo. ay inihandog ko sa iyo. Balutin mo ito Balutin mo ito ng iyong dugo. ang iyong dugo. Tinubos mo na Tinipos mo na ang aking mga kasalanan. ang aking mga kasalanan. Pinalaya mo na ako. Pinalaya mo na At ako ngayon ay kasamang tagapagmana ng Israel isa. from all the blessings that God has promised. God has promised. Salamat po. Tinatanggap kita, Tinatanggap kita, Jesus, sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula ngayon, I will serve you all the rest of my life. Thank you for loving me. Thank you for loving In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Cecil at ni Mena. You may go back now to your respective seats. Thank you. Thank you for accepting Isa. Thank you. Okay. So tayo ngayon ay dadako po sa ikalawang part 2 ng ating pong program sa Feast of Passover. Ito po yung pagkain ng mga pagkaing inahanda sa tuwing sasapit ang Feast of Passover. And every food po na yan ay mayroon po yung kalakip na blessing. Hindi yung basta susubo na lang natin. Each food na kakainin natin ay magdideklara tayo ng pagpapala. Tinatawagan natin ang ilan sa mga members ng ating pong council para po magsindi ng 7 kandila. Hindi na po ako kasama sa magsisindi ng kandila. Okay? Sige. Isa po kayo. Next. Yan, dalang muna natin. Wala pa muna magdi-distribute ng food. Ang bata po ay hindi kasama sa mabibigyan kasi hindi na naintindihan niyan kung anong gagawin natin. Pag sinabing bata, yung mga maliliit, pero yung mga katulad ni nakapula na yan, hindi na bata yan, dalaginding na yan, pwede na yan, ang taas bang tumalong kanina yan eh. Kaya naiintindihan niya na ang lahat. Just prepare our hearts. Tagalan lang para Pakukuha na ng picture mo. Thank you. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa atin pong prayer before the Passover meal. Pikit natin ang ating mga mata at tumagri kayo sa prayer na ito. Sa hapong ito, Abba, Father, hindi, ako lang magpipray ha. Excited tayo lahat eh. Sa hapong ito, kami po, Abba, ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpasalamat. Inaalala po namin ang inyong kapangyarihan at ang inyong katapatan. Kung paano mo kami iniligtas, kami na bayan mo mula sa pagkakaalipin ng kasalanan sa aming buhay. Kung paano mo kami iniligtas sa pamagitan
ng kamatayan ng aming Panginoong Hesus na ang kanyang dugo ay nabubo sa krus. Salamat po sa dugo ng kordero, ang dugo na nagbigay sa amin ng proteksyon, kaligtasan at bagong simula. Salamat po, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng sakripisyong iyon, ang bawat pintuan ng aming buhay ay natatakpan ng iyong biyaya. Ngayon kami ay makasalo-salo sa pagkain pong ito. Hinihiling namin na ang bawat bahagi nito ay maging paalaala ng iyong tipan, isang tipan ng iyong pag-ibig, kapatawaran at kalayaan. Linisin mo ang aming mga puso, O Diyos. Alisin mo ang anumang lebadura ng kasalanan, pride at takot, at palitan mo po ito ng pananampalataya, kapayapaan at kagalakan. At sa hapong ito, kami po ay nagdideklara na bawat gapos namin ay naputol na. Ang bawat takot po namin ay nawala na. At ang bawat pintuang nakasara ay bukas na, O Diyos. Salamat po. Panginoon, manatili ka sa aming kalagitnaan habang kami po ay nagsasalo-salo. Pagpalain mo ang pagkain na ito at ang bawat isa sa amin. At tulad ng ginawa mo noon, gawin mo po muli sa aming buhay ngayon. Magdala ka ng kalayaan, pagpapagaling at breakthrough. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Pwede na po natin itong i-distribute at pag abot sa inyo, wag po agad subo, sabay-sabay po tayo dyan. Meron po tayong gagawin na declaration of prayer, of declaration po dyan. Yan lang pong mga pagkain yan, ang kinakain ng mga Jews sa loob po ng 7 hanggang 8 araw na selebrasyon ng Passover. Ang Passover ay hindi lang isang araw sineselebrate. 7 days pag nasa loob ka ng Israel, but outside of the nation Israel, 8 days. Nagsimula ng April 1, 6 p.m. ang selebrasyon ng Passover. At matatapos po mamayang 6 p.m. ang Passover. Kaya nakapaloob tayo sa Passover blessing ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Taas lang po ng kamay ang hindi pa po nabigyan. Ayan po, sa dulo doon. Marami pa po doon sa grupo nila Eileen, ni Julie, at saka ni Brother Jojo. Wala pa po si Sister Arlene Salcedo. Pakiabutan lang po. At si Lord de Luna Buhiyon, wala pa rin siya. Taas lang po ng kamay, mga hindi pa po nabigyan. Ayun, dami pa pala sa likod. Okay, sige po. Hintayin po natin lahat ay magkaroon. Bago natin isa-isang kakainin lahat ng food na isiniserve during the Feast of Passover in Israel. And every food na yan ay may kaakibat na prophetic significance. May prophetic message siya sa buhay natin. Sige po. O, taas na po ng kamay. Yung mga wala pa po para mabigyan po ni Ma'am Aida. May reserva ba tayong grape juice dyan? Kasi baka may mahirinan po dyan.
Hindi natin, para at least may mainom po sila. Kasi ang tinext ko kung maaari, basong medyo malaki-laki para po hindi mahirinan yung grape juice. Kasi sa Passover po, 4 na baso ng grape juice po ang ino-offer ang inahandog. Isa lang tayo muna. Magastos kasi yan. Pag 4. Kaya sa 4 na yun, yung isang cup lang muna ang ginamit ni Lord during time ng kanyang Holy Communion. Yung cup of redemption. Yun ang kanyang, yung 3 cup ang ginamit niya. Okay? Marami pa. Taas po ng kamay ng wala pa. Sa taas po, may tao pa ba dito sa... May tao pa ba doon? O, check nyo kung meron na sila, kompleto na. Kompleto na lahat. Okay, sige. Kung kompleto na po lahat, i-post natin sa atin pong screen. Ang unang-unang food na atin pong kakainin is the roasted shank bone of the lamb. Ito po yung inihaw na kordero. No? Hahawakan ko po ito. Ito po yun. Ayan. Mula sa lamb, inihaw. Meron po kayo niyan. Kaya lang, hindi gaito kalaki. Ang mahal po nito. Kung tag-iisa kayo nito, aabutin ng mga 100,000 magagastos po natin. How I wish na magkatotoo yun, ano? Okay? Ito po ay tumutukoy sa sacrifice ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang buhay ay inihandog niya sa Diyos para po sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At tayo'y nagdideklara na yung sacrifice na ginawa ni Christ sa atin ang nagbura ng lahat nating mga kasalanan. Kinanceled ang lahat nating mga kasalanan ayon sa aklat ng Colosas 2, talatang 14. Kaya kumuha kayo po ng kapiraso mula sa shank bone na yan. Lahat po ng hawak niya galing po dito yan, no? Okay? At isubo po ninyo. Subo po ninyo. Okay? At sabihin mo, magdeklara ka sa pangalan ni Jesus, dahil sa sacrifice na ginawa ni Lord Jesus Christ sa buhay ko, kinansela ang lahat ng pagkakautang ko sa Diyos. Binura ang lahat ng listahan ng kasalanan sa dugo ng aming Panginoong Jesus. Amen. At ang ikalawa naman po na atin pong kakainin ay kumuha po tayo ng itlog. Ayan. Egg. Taas niyo po yung egg. Anong nire-represent ng egg? Ba't napasama ito? Ito po ay nagre-represent ng renewal and cycle of life and revival. Para sa ating mga Kristiyano, ang Feast of Passover is a time of renewal and time of revival. Sapagkat pinalaya ang mga Israelites mula sa Egypt, which is a representative of spiritual bondage of sin and corruption. Ganon din sa atin. Nang tumanggap tayo kay Christ, pinalaya tayo sa kasalanan. Kaya tayo ay may bagong buhay. At yung karanasang yan ay paikot-ikot lang yan sa buhay po natin. Amen? Kaya tanggapin mo ang revival, kainin mo ang itlog. In Jesus' name, Amen. Yung iba nakasupo na, niluha pa. Okay lang yun.
2. Okay. Kaya nga po, sinunod na natin agad, yun pong grape wine. Dahil alam ko, pag kumain tayo niyan, mahihirinan po kayo. Taas natin ang atin pong hawak na grape wine, na ito po ay nagre-represent ng blood ng ating Panginoong Jesus na tumubos at nagpatawad ng lahat nating mga kasalanan. Salamat po, Aba, sa iyong blood na nag-redeem sa amin, blood na nag-purchase sa amin, blood na nagbigay sa amin ng kapatawaran sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin. Huwag niyo pong uubusin, kunti lang, kasi may kakainin pa tayong iba. Ang ikaapat po ay matzah. Ang tawag po dyan ay unleavened bread na kumakatawan sa Christ ng ating Panginoon, sa katawan ni Christ, katawan ni Jesus Christ, na namatay para sa atin upang tayo ay mabuhay sa isang bagong buhay. Pumunit po kayo. Huwag niyo pong kakainin ng buo po yan, baka mahirinan ho kayo. Pumupunit lang po tayo dyan. Taas natin yung tinapay. Iluwag mo muna kung nasubo mo na. Okay? Sige, Abba, Father, narito po ang matzah, which represents the body of Christ that died for us. Bless this, Lord, at mahayag sa buhay namin ang unleavened life. Mahayag sa amin ang buhay na walang lebadura ng kasalanan at kasamaan. Tinatanggap namin ang holiness ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen. Subo po natin ang tinapay. At ang sumunod na atin pong kukunin ay tinatawag na bitter herbs. Yan po yung mapapait na gulay. Huwag naman po lahat ng gulay kunin nyo, ha. Baka masuka po kayo. Nasa Exodo 12, talatang 8 po yan. Inutusan ng Diyos ang Israel. Kunin ninyo ang kordero na may tinapay na walang lebadura. Kinain natin yun. At mapapait na herbs. Ano ang nire-represent nitong mapapait na herbs na ito? Sa mga Israelita, pinapaalala po sa kanila ang hirap at sakit na kanilang dinanas sa Egypt. Yung pait na ito ay larawan ng paghihirap, pang-aapi at pagkakaalipin, ngunit sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tinanggal ang lahat ng ito sa buhay natin. In Jesus' name, amen. Subo po natin ang mapait na gulay. At kahuli-hulihan natin ay ang karpas or parsley. Yan yun, no? Nasubo nyo yan? Okay. Akala ko marunong kayong pumili. Okay, yung mga hindi pa, o baka, sabi ko, huwag niyong uubusin eh. Yung mga natira ng gulay, okay na rin.
pwede na rin. Simbolo natin yan ng karpas o parsley. Okay? Nagre-represent po ito ng spring or rebirth. Kung saan, ito'y isasawsaw po natin sa salt water. Kaya may salt water. Kaya nandyan po yung salt water. Yan po ang purpose. Hindi po paiinom sa inyo yung salt water. Baka ma-high blood po kayo, sobrang alat po niyan. Sausaw lang po ninyo doon, tapos isubo ninyo. Okay? Kasi ang salt water, nagre-represent ng tears of slavery. Na ngayon, ay ginagawa natin ito, pinapawi lahat ng tears of slavery sa ating buhay, at tayo ngayon, kapatid, ay pinararanas ng Panginoon ng spring or rebirth. Kaya bagong simula sa buhay natin. Bagong kwento sa buhay mo. Amen? Sige, taas nyo yung taas. Sinubo na ba iba? Iba sinusubo na. Iba madali agad eh. Okay, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, pinapahayag ko sa pamagitan ng karpas or parsley. Nagdedeklara ako. Magsisimula ang bagong magandang kwento ng buhay ko mula ngayon. Amen. Atin pong isubo, nakasawsaw na po yan sa salt water. Kaya mula sa pait ng buhay, patungo sa kalayaan, mula sa bondage, patungo sa breakthrough. Amen? Kaya kapatid, sabihin mo, mula ngayon, malaya na ako. Sa kapaitan ng buhay. Masaya na ako ngayon. Amen! O, ubusin na po ninyo lahat ang mga pagkain na yan.